sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Pinagkalooban niyo po kami ng isa pang panibagong araw sa amin upang matupad po ang inyong maluwalhating kalooban mo sa libutan at sa bawat isa sa aming Panginoon. Mula nung naligtas po kami hanggang umarap po kami sa inyong kaharian, nawa lumago po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo, at nawa mailigtas po yung mga minamahal po namin sa buhay at maraming naligaw na kaluluwa sa mundong ito. Mahina pa po kami sa aming pananampalataya, madalas po kaming natitiso sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutan. Ganun pa man, Panginoon, nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong kahabagan at pagpanubay sa aming buhay upang maging matuwid ang aming pamumuhay, paglakad ng pananampalataya sa inyong harapan. Panginoon, kung meron po dito kapatiran na nanghihina sa iba't ibang uri ng pagsubok at bumagsak sa tukso ng salibutan, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang bumangon po sila muli sa inyong harapan at patuloy po nawa sila sa paglingkod sa Panginoon. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Santiago. Santiago chapter 4. Mula 7 hanggang 10, Santiago chapter 4, mula 7 hanggang verse 10. Pwede po tayo magsalita, pwede po tayo magsalitan sa pagbabasa. Ako po muna, pagkatapos kayo, 7 to 10, apat na verses lang po. Verse 7 po muna ako. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ang lalayo sa inyo. Kayo'y manakoy, magluksa, at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa, at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Okay po, hanggang dito lang po. Hindi katulad po nung dati, wala nang TV sa baba, sa first floor. Dati po, meron po isang TV para makinig din sa baba, yung mga kasamang bata, yung mga mahirap umakyat dito. Pero ang nangyari po ay marami hindi umakyat. Dahil may TV po sa baba, kaya yung mga late na dumarating ay baka parang mahiya po sila umakyat dito, kaya sa baba lang sila nakikinig. Kaya hindi ko po alam kung sino po ang nag-church. Kaya gusto ko makita lahat po ng kapatiran na nag-church. Kaya wala na po ngayon sa TV sa baba. Kaya kung yung mga bata po, pwede po sila makinig kasama po. Kung maingay ng sobra, so pwede po yung idalhin sa church school. May church school teacher sa second floor.
Pero kung kaya naman po nila umupo dito at makinig sa tabi ng magulang, mas maganda po yan para sa kanila. Kaya kahit kaya hindi po muna idadagdag po yung table po dito para ma-occupy po muna yung mga table at upuan po dito. Sa ngayon po ay Santiago chapter 4. Ito po yung pag-isipan po natin, yung buong Santiago chapter 4. Yung pinaka-topic po natin ngayon ay lumapit kayo sa Diyos. Ito po yung pinaka-topic po ng sermon po natin. Lumapit kayo sa Diyos. Pasakop kayo sa Diyos. Sa totoo lang po sa itong buong chapter sa Santiago, so maraming beses po nakikita po natin yung salitang Diyos. Kaya sa ating pamumuhay Kristiyano ay dapat malapit po tayo sa Diyos at malayo tayo sa diablo. Kagaya po ng verse 7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, ay siya'y lalayo sa iyo. Pero minsan, ang nangyayari po sa ating buhay, baliktad. Sino po yung malapit sa atin? Ang Diyos ba malapit sa atin? Hindi po. Yung diablo po ay malapit sa atin. Yung salibutan, paano malapit si diablo sa atin? Hindi siya nakikita sa ating mata, pero ano po yung ginagamit ni diablo? Kapag malapit ka sa cellphone lagi, yun po yung malapit ka sa diablo. Dahil ginagamit po ni diablo yung cellphone, yung mga social media. So, totoo po yun. Kaya kapag mahabang oras nasa sa social media ka, so ito po yung nangyayari. Okay. Lumapit kayo sa Diyos, siya ilalapit sa iyo. Yung sana malapit po sa atin ang Diyos, hindi po diablo. Kailangan po natin labanan ang diablo, pero minsan nilalaban po natin ang Diyos. So paano lumalaban po tayo sa Diyos? Kapag lumalaban po tayo sa Kanyang salita, kahit alam po natin yung Kanyang kalooban, pero kung hindi po ito sinusunod po natin, yun po yung paglaban sa Diyos. Yung paglalaban po ay pagsuway sa salita ng Diyos, yun po yung paglaban sa Diyos. Kaya sa oras na ito, pag-isipan po natin yung mga detail po sa chapter 4, kung ano po ang God-centered life. Yung nasa sentro ng buhay ko, dapat ang Diyos po ay nasa sentro sa buhay ko. Una sa lahat, yung prayer po muna, isipin po natin prayer, chapter 4, verse 1. Verse 1, saan nagmumula ang mga digmaan, saan nagmumula ang mga pag-away sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo ay naghahangad, kayo ay wala. Kayo ay pumapatay at kayo ay nag-iimbot at kayo ay hindi nakakamit. Kayo ay nag-aaway, ay nagdidigmaan, kayo ay wala sapagkat hindi kayo humingi. Verse 3, kayo ay humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Yung unang topic po dito ay prayer. Yung prayer, kasi alam po ng Diyos na nagdadasal po tayo araw-araw. Pero sabi po dito, sabi po ni Santiago sa atin, humihingi, wala, kayo ay wala sapagkat hindi kayo humihingi. Yung unang reason, bakit wala tayo, dahil daw hindi po tayo humihingi.
Ay, Pastor, humihingi ako ng tulong lagi sa Diyos sa aking prayer. So, sige, kung ganon, yung pangalawang case, tingnan po natin, verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap. Kahit humihingi po tayo, bakit hindi tayo tumatanggap? Dahil mali yung motivation sa ating prayer. Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. So, masamang dahilan po ito. Masamang dahilan. Mabuting dahilan. May dalawang dahilan sa ating prayer. Lahat po tayo ay nagdadasal, pero dalawang reason sa ating prayer. Una, masamang dahilan. Pangalawa, mabuting dahilan. Meron pong prayer na galing sa masamang dahilan. Yung masamang dahilan po ito, hindi po yung mga kasamaan na iniisip po ng mga tao. Okay? Yung masamang dahilan po ito ay makasalibutang dahilan. Sa madaling salita, anong dahilan? Yung masamang dahilan ito ay sanlibutan. Okay? Sanlibutan. O makalaman. Okay? Itong dahilan po ay masamang dahilan. Makasalibutang dahilan, o makalaman dahilan, o makamundong dahilan. Okay. So, halimbawa, pagkain. Hinihingi po natin sa Diyos, di ba? Pagkain. Sana pagkain. Sana trabaho. May trabaho ako. Sana walang sakit sa katawan. Okay. Masamang dahilan po ito o mabuting dahilan? Kailangan po natin tingnan po ito. Dahilan. So, para saan? Para saan gusto mo? Para saan hinihingi mo yung trabaho? Para saan hinihingi mo yung kalusugan mo? Para saan? Para sa inyong sarili? Masamang dahilan yan. Hinihingi mo yung trabaho mo, hinihingi mo yung kalusugan mo para sa inyong sarili o para sa mga pamilya lamang, masamang dahilan po yun. Masamang dahilan. Hiwalay sa kalooban ng Diyos. Yung mabuting dahilan po, yung makasalibutan, maka-Diyos na dahilan. Okay? O maka-langin na dahilan. Okay? Sa madaling salita, kaloob ng Diyos. Will of God. Ito po yung mabuting dahilan. Kaya sabi dito, wala kayo, sapagkat hindi kayo humingi. Kayo humihingi pero wala pa rin, hindi pa tumatanggap dahil humihingi kayo sa masamang dahilan. Anong klase? Kamusta po yung ating dahilan? Okay. Yung ating hinihingi sa ating prayer ay para saan? Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa? Nagpa-pray po ba kayo para maligtas po yung mga mahal mo sa buhay? Nagpa-pray po ba kayo para lumago kayo sa inyong pananampalataya at pagkakilala sa Diyos? Nagpa-pray po ba kayo para sa mga ibang kapatiran para manumbalik po sila sa Diyos? Para manumbalik sila sa Diyos. So sa oras na ito, hindi ko masyadong gugugulin yung oras patungkol sa kalooban ng Diyos dahil yun po yung laging topic ko sa sermon ko. Ngayon po ay
mga remindings lang. Kaya verse 4, para maging malinaw po sa atin kung ano ang masamang dahilan, verse 4, ito po yung illustration po ng Diyos sa atin, verse 4. Verse 4, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nangnanais na maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So dito po tayo malinaw. Dito po nagiging malinaw po tayo kung ano ang masamang dahilan, kung ano ang mabuting dahilan. Pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Pagkaibigan tayo sa salibutan, away tayo ng Diyos. Pag masaya po tayo sa salibutan, saan po tayo masaya? Sa mga barkada, masaya. Sa mga bisyo, masaya ka. Sa mga negosyo, sa mga pakita ng malaking pera, masaya ka. Yun po yung kaaway ng Diyos. Ito po yung isang nakakatakot na term, nakakatakot na salita. Kaaway ako ng Diyos. Kapag kaibigan ako ng salibutan, okay, kung kaibigan ako ng salibutan, yun po yung kaaway ng Diyos. Kaya dito po tayo gising. Ano ba yung masamang dahilan? Makasalibutang dahilan. Saan ba yung malapit yung aking puso? Kaya kaaway ng Diyos ay nakalagay din po sa Roma chapter 8, verse 7. Roma chapter 8, verse 7. Pumunta po tayo. Ito po yung main teksto po natin, Santiago chapter 4. Kaya ilagay po natin yung bookmarking. And Roma chapter 8. Verse 7. So, pwede po natin basahin ito. 3, 2, 1. Sapagkat sa kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Verse 8. Ang mga nasa laman hindi makapagbibigay lugos sa Diyos. Ano daw pagkapuot laban sa Diyos? Kaisipan ng laman. Yung enemy against God, yung pagkapuot laban sa Diyos. Kaya masamang dahilan po ito, di ba? Masamang dahilan. Dahil ito po yung pagkapuot laban sa Diyos. Ito po yung pakikipag-away, yung pagkaaway ng Diyos, yung laman. Anong ibig sabing laman? Kaisipan ng laman. Ito, laman. Laman. Yung flesh. Flesh-related. Laman. Kaisipan ng laman. Ano po yung ibig sabihin kaisipan ng laman? Yung una ay needs, kailangan sa ating laman. Ano ang kakainin ko? Ano ang iinumin ko? Anong isusuot ko? Yung needs, kailangan ng laman, ay isa din po sa kaisipan ng laman. And then, ano pa po yung kaisipan ng laman? Ay enjoyable, yung mga masaya sa laman. Okay? Paano mag-enjoy sa laman? Okay? Yung alak, yung mga bisyo, yung mga games sa cellphone. Ito po yung mga kaisipan din po ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kaya verse 5 po, verse 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang kaisipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan.
So, balik po tayo sa Santiago chapter 4. Kaya verse 4, mga mangangalo niya. Bakit sabi dito, mangangalo niya? Okay? My husband o my wife. Pero meron pong ibang lalaki o ibang babae. Kaya mangangalo niya. Ibig sabihin, dalawang isip. Naglilingkod sa Diyos, at the same time, naglilingkod sa sanlibutan. Okay. Hinahanap ang Diyos, naghahanap sa Diyos, at the same time, naghahanap sa sanlibutan at laman. Kaya sabi dito, dalawang isip. Bakit may dalawang isip sa puso? Dapat isa lang yung sa isip mo. Bakit dalawa? Isang kamay, hawak sa Diyos. Pangalawang kamay, hawak sa sanlibutan. Kaya sabi dito, mangangalo niya. Verse 5, o iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ng sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatiran niya sa atin ay nangnanais na may paninibuko. Ano po yung paninibuko? Inggit. Sino po nag-iinggit? Sino daw nag-iinggit? Holy Spirit. Ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nangnanasa na may inggit. Inggit. Kapag may dalawang isip po tayo sa ating puso, yung Holy Spirit ay inggit po siya. Inggit. Bakit inggit po siya? Dahil minamahal po tayo ng Diyos. Kung walang pag-ibig, walang inggit. Tama po ba? Saan po may inggit? Yung mga tatay at nanay dito, okay? Nung may asawa na po tayo, pero yung asawa po natin ay nangnanais ng ibang tao, may inggit po ba tayo? Wala. Huh? Wala inggit? Ay, papatayin ko siya. Sino yan? Sino? Pag nahuli. Kung sige lang sinasabi mo, may problema ka. Kahit may ibang lalaki, kahit may ibang babae, okay lang, sige lang. Wala akong pakialam sa kanya. Kung gano'n lang po yung iniisip mo, may problema ka sa pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo ay may problema. Pero kapag nagmamahal ka sa inyong asawa, pag nalaman mo na yung asawa ay may ibang inggit kasama. Kaya ganun po yung meaning dito. Yung Holy Spirit ay pinatira ng Diyos sa atin. Siya po yung gumagabay po sa atin, tumutulong po sa atin. Yun po yung trabaho ng Holy Spirit. Kasama po natin siya lagi. Pero kapag pumasok na po dito, ibang pangnanasa ng laman, kung siya po yung kumikilos ng malakas, yung Holy Spirit po ay nag-iinggit sa kanya. Selos. Kaya ito po ay yung unang topic po sa Santiago chapter 4. Yung prayer, yung pagdadasal na galing po sa masamang dahilan. Kaya ano po yung tamang prayer? Nakikita po natin sa unang Juan chapter 5 verse 14. Unang Juan chapter 5 verse 14. Verse 14, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ito ang ating kapatantagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya.
Kung tayo ay humihingi ng anumang bagay, kung tayo ay humihingi ng anumang bagay, pero may condition po dito, hindi po lahat. Kung humihingi po tayo ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban. Kanyo ng kalooban? Kalooban ko o kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos, ito po yung mabuting dahilan. Mabuting dahilan. Kaya yung mga kapatiran po, suriin po natin yung ating prayer. So gusto kong itanong po sa inyo, nagdadasal po ba kayo? Yung prayer po natin, ayon sa kalooban ng Diyos po ba o ayon sa inyong sariling kagustuhan? Okay? Minsan po, naririnig ko po yung mga prayer po ng mga tao, kahit hindi sa mga kapatiran, kahit sa mga unbelievers. Halos the same prayer nila, sana walang sakit. Sana walang sakit sa akin o sa pamilya ko. Sana maging maayos yung mga pag-aaral ng anak ko. Sana maging maayos yung trabaho ng asawa ko. Halos the same prayer. Kaya yung tanong ko po ay, yung prayer po natin, magandang prayer po ninyo. Pero, yun po ba yung galing po sa mabuting dahilan o galing po sa libutan o galing sa laman? Sana ganito yung buhay ko o sana ganito yung mga buhay ng anak ko. Minsan nakikita ko po sa kanilang prayer na yung dahilan po ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung nakakalungkot na bagay. Yung kanilang, nakikita ko po yung mga kapatiran na yung pago sa daming mga trabaho, lubog na lubog sa mga struggle. Siyempre may prayer po kasama dyan. So yung prayer po nila, yung prayer po natin ay ayon po ba sa kalooban ng Diyos? Hinahanap po ba natin yung kalooban ng Diyos? O sinusunod po ba natin yung kanyang kalooban? Kaya dito po, ito po yung napakagandang promise, verse 15, kung ating nalalaman na tayo ay pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingan, hinihingi natin sa Kanya. Kapag yung ating prayer po ay ayon sa kalooban ng Diyos, ano po yung promise po niya? Yung prayer mo ay mangyayari, matutupad. Dahil pinapakinggan niyang Diyos yung ating prayer. And then, so natatanggap po natin. Pinapakinggan ng Diyos yung ating prayer and tinutupad po niya yung ating prayer. Tinutupad. Kaya ang tanong po ito, yung ating prayer, ayon ba sa aking sariling kagustuhan o ayon ba ito kalooban ng Diyos? Ito po yung mahalagang question. So verse chapter 4, balik po tayo sa Santiago chapter 4. Verse 6 po. Uni siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalunga sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Related po ito sa verse 10 po, verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at Kanya itataas kayo. Yung humble yourself, yung humble, ito po ay napakahalaga rin po sa ating lahat, humble. Okay?
Kasi ilan po mahalagang lesson po sa Santiago chapter 4. Yung una po ay godly prayer. Godly prayer. Meron din pong worldly prayer. Okay? So ito po ay makasalibutang panalangin, hindi po ito sinasagot ng Diyos. Yung maka-Diyos na prayer, yung godly, yung God-related, yung ayon sa kalooban ng Diyos, yun po yung sinasagot ng Diyos sa atin. So number 2 ay humble. So humble yourself. Okay? So before God. Yung humility, ito po ay pangalawang lesson dito. Verse 6 po, verse 6. Ang Diyos ay sumasalunga sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Bakit po kailangan po natin yung humble? Yung biyaya ng Diyos ay ibinibigay niya sa mga humble. Kung hindi mababa yung ating puso, so walang biyaya na dumarating sa atin. Yung biyaya ng Diyos ay para sa mga humble. Yung biyaya ng Diyos, ito po yung kailangan po natin, biyaya, kaligtasan. Sino po yung naliligtas? Yung mga kaligtasan. Yung mga humble ay maliligtas. Sino po yung lumalago sa pananampalataya? Yung mga humble ay lumalago sa pananampalataya. Sino po yung ginagamit ng Diyos? Yung mga humble ay ginagamit ng Diyos. Kaya kung walang humility, walang mangyari, walang kaligtasan, walang growing, walang ministry, walang nangyari sa mga mataas na puso. Yung mga humble po sa harapan ng Diyos, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos dahil ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa mga humble, mapagpakumbaba. Kaya yung humble ay pinaka-best humble. Kung gusto po ninyo lumago sa pananampalataya, humble tayo. Kung gamitin po ninyo sa gawain ng Diyos, maging humble tayo. Okay. Sino po yung nanalangin? Sino po yung nagdadasal? Yung mga humble po, alam niyo po ba yung mga humble ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng tulong sa Diyos. Yung mga mayabang ay hindi sila lumalapit sa Diyos. Yung mga mayayabang po, hindi po sila lumalapit sa Diyos. Ang ginagawa po nila ay lagi sariling paraan, sariling way, sariling mga... hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila humihingi ng tulong ng Diyos. Gumagawa ng sariling paraan. Gumagawa ng salibutang paraan. Makamundong way. Naghahanap sila mga tulong sa tao. Dahil hindi humble yung kanilang puso. Kaya biyaya ay ibinibigay ng Diyos sa mga humble. Okay? Yung biyaya, salamat. Kaya yung mga humble po ay lagi po nagpapasalamat po sila. Sa kanilang bibig ay lagi, salamat. Dahil yung nangyari po sa buhay niya, hindi po galing sa sariling kakayahan, yun po yung alam niya, lahat po ng mga bagay sa buhay po natin ay biyaya ng Diyos. Yung pagkagising sa umaga, sa kanya na, biyaya ng Diyos. Okay. Ngayon, nandito po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Yung buong buhay po natin ay biyaya ng Diyos. Tama po ba? Yung buong buhay po natin ay biyaya ng Diyos? O pinagtrabahoan mo ba yung mga biyaya ng Diyos? Pwede po ba makapag-earn tayo ng biyaya ng Diyos? Hindi po. Lahat po ng mga bagay na ginagamit po natin o ini-enjoy po natin, yung kalusugan mo. Okay? Lahat po ng mga bagay na sa atin ay biyaya ng Diyos. Galing sa Diyos.
Galing sa Diyos. Kung naghahanap pa kayo ng special na reason para magpasalamat, parang walang special sa buhay mo, parang ordinaryo lang yung buhay mo, kaya hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, mali po yun, mali. Yung biyaya ng Diyos ay nakikita po natin sa ordinaryong buhay. Yung ordinaryong buhay po natin, kumakain tayo araw-araw, masarap tulog kagabi, okay? Meron kang suot, meron kang pagkain, meron kang bahay. Nagpasalamat po ba tayo sa biyaya ng Diyos? Dapat. Kaya yung mga humble, so, lagi po sila nagpapasalamat. Yung mga humble, lagi po sila humihingi ng tulong sa Diyos. Yun po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya sabi dito, verse 6, ang Diyos ay sumasalunga sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Unang Pedro, chapter 5, pumunta po tayo, Unang Pedro. Chapter 5, verse 5. Ganon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayo lahat magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos ay sumasalunga sa mga palalo, unit nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Kaya't kayo ay magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa taktang panahon. Yung sulat po ni sulat po ni Santiago at sulat po ni Pedro ay the same message dito. So magpasakop ka sa Diyos. Yung humble ka sa Diyos. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga matataas na puso, nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba puso. Balik po tayo sa Santiago, chapter 4. So verse 7. So verse 7, 7 and 8. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, siya ay lalayo sa iyo. Lumapit kayo sa Diyos, siya ay lalapit sa iyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang pag-iisip. Dito po, sabi po ng Diyos sa atin, anong gagawin ninyo? Ay saan kayo magpasakop? Sa Diyos ba o sa diablo ba? Saan kayo lalapit? Sa Diyos ba o sa diablo? Hindi dapat dalawang isip. Dapat isa lang. Hinihingi po ng Diyos dito sa atin, choice ka, isa lang. Isa lang, piliin mo, isa lang. Hindi pwede dalawa, isa lang. Kung kalooban mo, yun ang piliin mo, yun ang gawin mo, kalooban. Dahil ang Diyos sa kasalibutan, yung Diyos sa kayong diablo, hindi pwede makasama. Liwanag, kadiliman, pwede makasama? Hindi pwede makasama, liwanag, kadiliman. Pag lumapit ka sa liwanag, yung kaisipan ng kadiliman ay mawala, mapapalayo. Sa ating puso, dalawang pagnanasa. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng Holy Spirit. Pag magtuon ka sa kaisipan ng laman, sa madaling salita, kapag magtuon ka sa cellphone lamang, yung kaisipan ng Diyos ay
mapapalayo sa iyo. Automatic mangyari po yung automatic. Dahil yung dalawang pag-iisip ay hindi pwede makasama dalawang pag-iisip. Pag-focus po tayo sa kaisipan ng Diyos, kalooban ng Diyos, kapag doon po tayo magsisikap o pagod po tayo doon, kumikilos po tayo doon sa kaisipan ng Diyos, yung kaisipan ng Holy Spirit, kalooban ng Diyos, yung pagnanasa ng laman ay nanghihina. Yung pagnanasa ng laman ay nanghihina. Hindi po siya magpapakahari sa inyo. Pero sa atin po ay may choice po na sa atin choice. Saan ako magtuon? Saan ako bubuksan ba yung cellphone o hindi? Bubuksan ba yung Bible o hindi? Nasa atin po yung choice. Magcha-church ba ako ngayon umaga o hindi? Sasama ba ako sa fellowship o hindi? Nasa atin pa yung choice. Yung sequence po ng choice, yung resulta po ng ating choice, yun po yung mangyayari po sa atin. Kaya sabi po dito, labanan ninyo ang diablo, siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Kaya ano po yung choice? Yung choice po natin, lalabanan ko ba ang diablo? O lalapit ba ako sa Diyos? Yun po yung nasa atin. Nasa atin. Dalawang pag-iisip. Sa chapter 1, Santiago chapter 1, chapter 1 verse 6 po, Santiago chapter 1 verse 6. Unit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalilangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapatpat ng hangin, sapagkat ang taong yun ay hindi dapat makakala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatak sa lahat ng kanyang mga lakad. Sabi po dito, Santiago, ay may tao na humihingi pero ano ang nasa puso? Doubt. Nag-aalilangan pa. Pero humihingi siya sa prayer, pero sa puso, ay baka hindi ito mangyari. Paano kaya ito mangyari? May doubt pa rin sa puso. Humihingi siya sa prayer, pero sa puso, may doubt pa rin. Paano ito mangyari? Kaya ba ito gawin ng Diyos? Baka hindi ito mangyari. May doubt pa. Kung gano'n, yung prayer po natin, prayer mo ay mangyari o hindi? Yung prayer po natin na kasamang doubt, mangyari po ba ito sa atin o hindi? Hindi mangyari. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung ating puso. Kung isang isip lamang sa ating prayer, kung dalawang isip tayo sa ating prayer. Kapag dalawang isip, sabi dito, parang alon sa dagat, taas baba, hinihipan, at pinapatpat ng hangin. Kapag ganito yung hangin, nandoon siya. Kapag ganito yung hangin, nandito siya. Hindi matatak. Ginagalaw lagi ng hangin ng salibutan. Kapag hangin ng sitwasyon, kapag magandang sitwasyon dito, kapag mahirap na sitwasyon sa kabila, hinahangin siya ng mga salibutan. Hindi matatak. Yung Kristiyano po, yung kapatiran, ano po yung kabutihan ng ating pananampalataya? Walang pera, hindi po yung malaking issue. Masakit sa katawan, hindi po yung malaking issue. Okay. Kahit mahirap yung sitwasyon po natin, hindi po yung malaking issue sa harap ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin ay isa lamang. Okay? Kahit may sakit sa katawan,
Okay lang. Sino walang sakit? Lahat tayo mamamatay. Okay? So, financial problema, hindi po yung malaking issue sa harapan ng Diyos, yung financial problem. Ang isa lang po yung hinahanap ng Diyos sa atin. So, nasaan yung puso natin? Nasaan? Matatak. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ako. Okay. Kahit mamatay ako, tuloy-tuloy ako. Ganong puso, ganong decision ay hinahanap ng Diyos sa atin. Dito po, sabi po ni Santiago, dalawang isip, ganoon din po sa chapter 4, chapter 4, verse 7, verse 8, pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. So, dapat isa lang yung ating paglingkuran. Hindi pwede, dapat isa lang. Kaya, pag nakita ng Diyos ganong mga puso, ganong sa ating puso, ay ma-experience po natin kung paano po tayo tutulungan ng Diyos, gagabayan ng Diyos. Minsan, siyempre yung takbo ng sitwasyon hindi ayon sa ating plano. Yung pagkilos ng Diyos po, hindi po makikita sa loob ng 5 years o 10 years. Kailangan po yung mahabang panahon para makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Kung paano kumilos ng Diyos. Hindi po, ibig sabihin, hindi agad-agad nangyari yung inyong prayer. So, tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Okay, puso. Verse 9 po, kayo ay manakoy, magluksa, umiyak. Ano pong ibig sabihin? Umiyak ka. Magluksa ka. Manakoy ka. Ano pong ibig sabihin? Gusto po ng Diyos na malungkot tayo? Gusto po ng Diyos malungkot po tayo? Hindi po. Gusto ng Diyos masaya tayo. Kaya sabi ng Diyos, mag-alala ka lagi. Mag-alala ka lagi. Pero anong ibig sabihin? Kayo ay manakoy, magluksa, umiyak. Okay. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa mga masaya sa salibutan ngayon. Sinasabi ng Diyos ito sa mga masaya, sa dami mga makamundong bagay, makasalibutang bagay. Kaya sabi ng Diyos, umiyak ka. Ibig sabihin, alamin mo ang inyong spirito na kalagayan mo. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa, ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Mas maganda po yung makalangin na kalungkutan kaysa makamundong kaligayahan. Mas maganda po yung makalangin ng luha, iyak, kaysa makasalibutang saya. Yun po yung sabi po ng Panginoon dito. Kaya sabi dito, dalawa po. So magpasakop, submit to God, and draw near to God. Ito po. Pumunta po tayo sa Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 verse 24.
Matthew chapter 6 verse 24, babasahin ko po, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa at magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwede dalawang boss. Hindi pwede dalawang boss. Alam niyo po ba, lahat po tayo ay, meron po tayong lahat ay pinaglilingkuran. Pastor, wala akong boss. Bata pa ako. Wala akong trabaho. Sino kaya yung boss ko? Lahat po ng mga tao ay may boss. Alam niyo po ba? Kahit hindi siya nakikita, pero may boss. Isipin po ninyo kung sino ang pinaglilingkuran. May madaling paraan para malaman kung sino yung boss mo. May paraan para malaman kung sino yung boss mo. Okay? Saan ginagamit mo yung pera mo? Okay? Saan ginagamit yung pinakamalaking pera mo? Yun ang boss mo. Saan ginagamit mo yung mga oras mo? Yun ang boss mo ngayon. So, madali lang malaman. Kung saan ginagastos mo lahat yung maraming pera, kung saan ginugugol mo yung oras mo, yun ang boss mo. So, maaari sarili. So, maaari yung anak. Maaari yung mga trabaho. So, maaari iba't ibang boss. Pero sabi dito, hindi dapat ang Diyos lang paglingkuran po natin. Awit chapter 73, Awit chapter 73. Chapter 73, verse 1. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso malilinis. Unit tungkol sa akin, ang mga paa ko halos nasisot. Ang mga hakbang ko ay muntik ng nadulas. Sapagkat ako ay nainggi sa palalo, aking nakita ang kaginhawaan ng masama. Sabi po ni Asaph dito, ito po yung sulat po ni Asaph. Alam niya na ang Diyos ay mabuti sa Israel, ang puso ay ang Diyos ay mabuti sa Israel, ang Diyos ay mabuti sa mga tao na ang puso ay malinis. Yun po yung alam niya ni Asaph. Pero sabi dito, halos natisod ako at muntik ng nadulas. Natisod ako. Dahil ano po yung nakita po ni Asaph? Ang nakita po ni Asaph, yung mga masasama ay maginhawa. Yung mga masasama maginhawa. Nung nakita po ni Asaph na kaginhawaan ng masama, nainggit siya sa mga palalo, inggit. May tanong po siya, bakit ganito ang nangyari? Yung mga naglilingkod sa Diyos ay nahirapan, yung mga masasama ay naginhawa, naging successful sa buhay. Bakit ganito ang nangyari? Natisot siya, muntik na dulas yung paa niya. Verse 4. Ito po yung detail na yung paliwanag. Sapagkat walang mga hapti. Anong hapti po ito? Pain. Walang sakit. Payapang namatay. Okay? Payapang namatay. Walang hapti ang kanilang
kamatayan. Ang kanilang katawan ay matatanda. Sila ay wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagturusan na gaya ng ibang mga tao. Kaya ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ang kanilang puso ay umaapaw sa kahangalan. Verse 12. Narito ang mga ito ang masasama, laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana. Verse 13. Sa walang kabuluhan, pinatilihan ko ang malinis ang aking puso, ang aking mga kamay ay sa walang salay ay hinugosan ko. Anong ibig sabihin? Okay. Sabi po ni Asaph, parang useless yung Christian life ko. Parang useless yung paglingkod ko sa Diyos. Ganito ang nahirapan ako. Mahirap yung sitwasyon ko. May sakit. Halimbawa po, may sakit ako. Kaya naglilingkod ako sa Diyos. Wala akong absent sa church. Kaya nagsisilbi ako sa mga gawain sa church. May sakit po ako. Pero yung iba, na hindi naglilingkod sa Diyos ay malakas yung katawan. Okay. Sumasagana po yung kanilang mga trabaho. Parang maganda yung kanilang buhay. Pero yung buhay ko ay lalong mahirap. Mula nung ligtas ako hanggang ngayon, tapat ako sa paglilingkod sa Panginoon, sa gawain sa church. Pero parang lalong hirap. Parang useless yan, useless. So, ganun po yung mga puso niya dito, baksak. Nung nakita po niya yung kaginhawaan ng masasama, may question po siya. Nasaan ang Diyos? Nasaan yung pakilos ng Diyos? Minsan ganun din po ang nangyari po sa atin. Kung hindi po nangyari po yung ating prayer, kung hindi po nasasagot po yung ating prayer, pagdating sa mga pagsubok na hindi po natin inaasahan, akala po natin kapag naglilingkod po tayo sa Diyos, magiging okay dapat lahat sa akin. Pero hindi po gano'n nangyari. Hindi okay yung sitwasyon ko. Lalong mahirap. Yung mga problema na hindi ko maintindihan nangyari. Katulad po ni Asaph, yung tanong po ni Asaph ay minsan nangyari din po sa atin. Yung tanong po natin. Pero ang sagot po dito, verse 17 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumasok sa sanctuaryo ng Diyos, saka ko naunawa ng kanilang katapusan. Kailan po nalaman ni Asaph? Kailan po nasagot po yung question po ni Asaph? Noong namatay po siya. Noong pumasok po siya sa sanctuaryo. Sa langit po yan. Noong pumasok po siya sa langit, doon po niya nalaman yung buong storya. Yung nakikita po natin sa mundo ngayon ay hindi po ito lahat. Isang bahagi lang nakikita po natin. Parang okay po sila, pero hindi po yan totoo. Pero parang mahirapan ka, ikaw lang nahirapan, pero hindi po rin totoo. Hindi po natin nakikita yung complete story. Yung ending po, yun po yung pinakamahalaga, yung ending. Ending story. Yung mayamang lalaki, nalamta natin yung storya po niya, yung mayamang lalaki at pulubing Lazaro. Yung mayamang lalaki po, habang buhay pa po siya, nag-enjoy talaga, nag-enjoy. Araw-araw may pista, yung kasuotan niya yung pinong lino, kulay ube. Araw-araw may pista, walang kulang. Pero si pulubi, kawawa po yung kanyang buhay.
Yung pagkain ay tira-tirang pagkain galing sa table po ni mayaman, may sakit, hinihimuran po niyang aso yung kanyang mga sugat. Parang pulubi ay nag-fail. Nabigo siya sa buhay, nag-fail. Loser siya. Yung mayaman ay winner sa buhay. Pero pagkatapos, nung namatay po sila, baliktad po yun, baliktad. Si Lazaro po ay dinala ng anghel sa kantungan ni Abraham. Yung mayaman po ay nahulog sa Hades. Okay, Hades. Verse 22. Ito po yung testimony. Ito po yung testimony po ni Asaph. Verse 22, ako ay naging hangal at mangmang. Ako ay naging gaya ng hayop sa harapan mo. Ganun man ako ay kasama mong palagian. Inaalala mo ang aking kanan kamay. Sa inyong payo, ako ay inyong pinapanubayan. Pagkatapos, tatanggapin ko ako sa kalawalatian. Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa inyo, wala akong anumang ninanais sa lupa. Sabi po ni Asaph, ako ay kasama mo palagian, inaalalaian mo ang aking kanan kamay. Okay. Yung buong buhay po ni Asaph ay ginagabayan, tinutulungan ng Diyos. Anong meron ako sa langit kundi ikaw, ang Diyos? Liban sa iyo, wala akong anumang ninanay sa lupa. Anong ibig sabihin? Sa lupa, sa langit, ang Diyos lamang sa akin. Sa lupa, sa langit, ang Diyos lamang. Walang ibang pag-asa. Verse 26, ang aking laman, ang aking puso, mari manghina. Unin ang Diyos ang lakas ng aking puso, bahagi ko magpakailanman. Yung ating laman, yung ating puso ay mari manghina, nanghihina. So, yung ating laman ay manghihina, mabubulok. Pero ang Diyos ay lakas po ng ating puso, bahagi natin, ibig sabihin, mana po natin sa langit, magpakailanman. Bahagi siya. Ang Diyos ay bahagi. Yung mana po natin sa langit. Verse 27, sapagkat narito na malilipol silang malayo sa Diyos, sa inyo, ang lahat na hindi tapas sa iyo ay winakasan. Sino daw malilipol? Malayo sa'yo. Malayo. Yun po yung sumpa po ito, sumpa. Malayo sa Diyos. Okay. Yung mga kapatiran, ano po yung blessing na hinahanap po ninyo? Blessing. Okay. Ano po yung magiging blessing po natin sa langit? Ano ang ibibigay ng Diyos sa atin sa langit? Ginto? Ginto ba ibibigay? Yung kalsada ay ginto sa langit. Mga jewels? Ano po yung magiging karangalan po sa atin? Okay. Yung una ay buhay na walang hanggan. Pero paano? Pag malayo lang nakikita mo sa Diyos langit. Nasa langit ka na, pero malayo ka sa Diyos. Palakpak na lang, palakpak. Walang anuman, storya mo, walang anumang kwento mo dito sa lupa na nag-sacrifice po tayo para sa Diyos. Kapag malapit po tayo sa Diyos dito sa lupa, okay,
Kung malapit po tayo sa Diyos, dito sa lupa, yung ating paglakad na malapit sa Diyos, yun po yung magiging karangalan sa langit. Yung ating paglakad dito sa lupa, malapit sa Diyos. Malapit sa words of God, malapit sa naghahanap ng kalooban niya, sumusunod po siya, sumusunod sa kanyang kalooban, nagsasacrifice para sa kalooban ng Diyos, nagsaserve sa Panginoon, sa mga kapatiran. Yun po yung paglakad na malapit sa Diyos. Yun po yung testimony po natin, yun po yung istorya po natin. Kung ganun po, sa langit, pagdating sa langit, magiging malapit ka sa Diyos. Pwede ka malapit sa Diyos. Sasabihin po tayo ng Diyos, ay, anak, dito ka, dito. Dito. Malapit ka sa akin. Alam ko kung ano ang ginawa mo para sa akin. Dito ka, malapit. Kaya yung pagiging malapit sa Diyos, yun po yung blessing. Dahil ang Diyos po ay maluwalhating Panginoon. Hindi po yung mga bagay-bagay ay blessing. Hindi po yung mga things, hindi po yung mga blessing po sa atin. Hindi po yung mga lugar, magandang lugar, hindi po yung blessing po sa atin. Yung blessing po ay, ano po? Ang Diyos mismo. Diyos. Pag malapit tayo sa Diyos, yun po yung blessing. Kaya sabi dito, mapapalipol silang malayo sa iyo, ang lahat na hindi tapas sa iyo ay winakasan. Verse 28 po, 28, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Unit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang lahat ng mga gawa. Ang pagiging malapit ng Diyos ay aking blessing, kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng inyong mga gawa. Sino po yung nag-evangelize? Sino po yung nag-evangelize? Yung mga malapit sa Diyos, sila po yung nag-evangelize. Yung mga malapit sa Diyos. Dahil malapit po sila sa Diyos, meron po silang gustong sabihin. Dahil malapit sila sa Diyos. Meron po silang isi-share. May sasabihin po sila sa ibang tao. Kilala mo ba ang Diyos? Ganito yung Diyos ko. Ganito yung pakilos ng Diyos sa akin. Ganito yung kalooban ng Diyos. Dapat malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Dapat matanggap mo yung regalo ng Diyos. Meron siyang regalo na ibibigay sa iyo. Pag malapit po tayo sa Diyos, doon po, mabubuksan po yung ating bibig. Dahil meron po tayong kwento na isi-share, isasabihin sa ibang tao. Pero yung mga malayo sa Diyos, tahimik sila, tahimik. Wala silang sasabihin, tahimik lang, tahimik. Yung mga malalayo sa Diyos, tahimik po sila. Walang sasabihin. Pero yung mga malalapit po sa Diyos, sabi po dito, aking maisaysay ang lahat ng inyong mga gawa. Yung biyaya ng kaligtasan, yun ang isi-share. Biyaya ng kaligtasan, yung salvation. Ligtas ako, ganito ang nangyari sa akin. Saka yung lahat po ng mga kabutihan ng Diyos ay isi-share sa mga mahal sa buhay. Balik po tayo sa Santiago chapter 4.
verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahator sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahator sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahator sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihan magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahator sa inyong kapwa? Ano po, pangatlo po ay do not judge, okay? Do not judge. Sino ka humahator sa inyong kapwa? Do not judge. So, tingnan po natin sa Roma chapter 14. So, Roma chapter 14. Verse 4. Sino kang humahator sa alipin ng iba, sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuhay, subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Roma chapter 14 po ay patungkol sa mga ganitong issue, ay patungkol sa mga paghator sa mga kapatiran, paghusga sa mga kapatiran. Kaya sabi po dito sa chapter 14 ay tanggapin ninyo yung mga mahihina sa pananampalataya. Tanggapin. Kailangan din po natin tanggapin yung kahinaan ng pananampalataya, kahinaan ng mga kapatiran. Wala po tayong karapatan humator, wala po tayong karapatan na mag-judge sa ibang mga kapatiran. Pag nakita po natin yung kahinaan ng iba, ano ang dapat natin gawin? Kailangan po natin yung prayer, ipanalangin po sila. Yun ang maganda. Sa halip ng humator, kailangan po natin silang isama sa ating prayer. Sabi po dito, magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Magagawa ng Diyos na sila ay tumayo. Ang Diyos ang bahala sa kanila, kaya prayer lang. And tanggapin na lang po yung kanilang kahinaan, yun ang kailangan po natin gawin. Chapter 14, verse 10. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang inyong kapwa? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang inyong kapwa? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sabi dito, tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya kailangan po natin suriin yung ating sarili. Kailangan po natin tingnan yung ating sarili. Pag nakita po natin yung kahinaan ng iba, ay isama lang sa ating prayer. Pero minsan po, di ba, yung baliktad po yung ginagawa po natin. Okay? Yung kahinaan ng ating sarili ay dapat suriin. Pero kahinaan ng iba ay sinusuri po natin, hinahatol po natin yung problema ng iba. Pero yung sariling problema ay, sige lang, tao lang ako. Gumagawa ng maraming excuse. Hindi dapat po gano'n.
And balik po tayo sa Santiago chapter 4. From 13 hanggang 17 po, ito po yung madalas po binabanggit po natin sa sermon. Ito po yung patungkol sa kalooban ng Diyos. Verse 13, "Halik kayo ngayon, kayong nagsabi, unit ngayon o bukas, pumunta kami sa ganito o sa ganung bayan, kami ay mangalakal doon ng isang tao na kikita. Gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos naglalaho. Sa halibay dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yon. Subalit ngayon, nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng ganong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, unit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya." So, number 5, ito po ay tungkol sa God's will. God's will. Kahit meron po tayong maraming plano, okay, pupunta ganitong bayan, ganung bayan. So, magninegosyo doon. Yung God's will, ito po ay kailangan po natin hanapin. And then, verse 17 po, ito po yung kasalanan sa mga Kristiyano. Ano daw yung kasalanan? Alam na natin yung kalooban niya, alam na. Alam po natin yung kanyang kalooban, pero kung hindi po ito ginagawa, ito po ay kasalanan sa atin. Ito po yung mataas na level. Yung kasalanan po ng salibutan, unbelievers, medyo mababa po yung kanilang level ng kasalanan. Kaya sa kanila po, pag sabing kasalanan, mga crime na lang crime. Mga pagpatay, yung pag-aaway, yung mga hindi magandang bagay. Yun po yung alam nilang kasalanan. Yung paggawa ng mga hindi magandang bagay na hindi dapat gawin. Pero sa ating mga Kristiyano, ano po yung kasalanan? Sabi dito, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, unit hindi ito ginagawa, kasalanan po ito. Medyo mataas na level. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya buong Santiago chapter 4, so nakita po natin yung mga ilang mga lesson po dito. Pag matagal po tayo sa Christian living, pag matagal na po tayo ligtas, maraming alam, katulad po dito, maraming alam sa kalooban ng Diyos. Ito ay dapat gawin, ito ay hindi dapat gawin. Pero ang tanong po ng Diyos po sa atin ay, alam mo ba o hindi? Hindi po yung tanong ng Diyos. Ano po yung tanong ng Diyos? Ginagawa mo ba ang kalooban ko o hindi? Ginagawa mo ba yung kalooban ko o hindi? Nung bago pa po ligtas, baby pa Christian, ano po yung tanong ng Diyos? Alam mo ba ito ay kalooban ng Diyos o hindi? Alam mo ba ito po yung unang tanong ng Diyos? Pero ngayon, kailangan pa tanungin tayo ng Diyos na alam mo ito hindi? Hindi na kailangan tanungin pa tayo dahil alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa hindi. Ang tanong ng Diyos sa atin ay, ginagawa mo ba? Ginagawa mo ba yung kalooban ng Diyos o hindi? Kaya kailangan po natin humarap sa itong pangalawang tanong. Dahil ito po ay kasalanan sa kanyang harapan. Kaya dito po sa mga ilang
Ilang lesson po dito? Number 1, godly prayer. Number 4, humble yourself before God. Number 3, submit to God. Draw near to God. And number 4, do not judge. Dahil ang Diyos ay hukom. Ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang hukom. Ang Diyos ay nagbigay ng kautusan. Siya po yung magpapatayo. Ang Diyos ay magpapatayo. Number 5, kalooban ng Diyos. Ano po yung nakikita po natin sa mga itong lesson? Ang Diyos. Kapag kilala po natin ang tunay na Diyos, mula nung naligtas po tayo hanggang ngayon. Sa mga kapatiran po dito, mula nung nakilala po natin ang totoong Diyos, magiging malinaw sa atin kung ano ang dapat gawin. Okay. Nung hindi pa po natin kilala ang tunay na Diyos, okay lang yung lakad po natin sa buhay ay ayon sa sariling kalooban, ayon sa pamantayan ng salibutan. So, ganun po yung dating pamumuhay. Pero ngayon po, kilala po natin ang tunay na Diyos na lumikha sa salibutan at naligtas sa ating espiritu sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Malinaw na po sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Katulad po dito, yung ating prayer ay dapat ayon sa kanyang kalooban. Dapat lumapit po tayo sa Diyos. Dapat magpasakop tayo sa Diyos. And then, dapat magtiwala po tayo sa Diyos. Dapat hanapin po natin ang kanyang kalooban. Unahin po natin ang kanyang kalooban. Yun po ang tinatawag na Christian living. Christian living. Kaya lahat po ng mga kapatiran po ng Tanawan Church ay nawa wag po tayo maging so-called Christian or almost Christian. Malapit na Christian, malapit. So yung Christian living po natin ay dapat ayon sa Biblia. Hindi po yung mga ayon po sa pamantayan ng tao. Kailangan po natin hanapin sa Biblia kung ano ang tamang pamumuhay Kristiyano dito sa Biblia. Yun ang mahalaga po sa atin. Huwag po natin compare yung pamumuhay po natin sa ibang mga tao. Dapat natin malaman kung ano ang tamang biblical pananampalataya sa Bible, yun ang sundin po natin sa ating pamumuhay. Okay po, hanggang dito lang, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pabibigay ng mensahe po sa amin sa oras na ito na sa pamamagitan ng Santiago, nakita po namin kung ano ang tamang pamumuhay bilang isang anak ng Diyos na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, kung saan po dapat tayo patungo sa aming paglakad sa aming pamumuhay Kristiyano. Lahat po ng mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng yung tulong at gabay mula sa Banal na Espiritu upang lumago po kami sa inyong harapan at gamitin po ng Diyos para sa inyong kalooban. Sa iyo lamang po ipinagtitiwalaan po namin ang aming natitirang buhay sa makapangyarihan kamay ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.